5 bagay na napakaganda na gawin mo kung gusto mo na ma-miss ka ng ex mo, kung gusto mo na bumalik siya sa'yo, at kung gusto mo na pagsisisihan niya talaga, yung tipong masasabi niya sa sarili niya na hindi sana kita sinaktan. And ito yung pinaka ina-advise ko sa lahat ng mga lumalapit sa akin na nagpapa-advise about sa kanilang exes. But anyways, kung hindi nyo pa ako kilala, just call me, your Kuya M. Tara, simulan na natin. Number 1 na dapat mong gawin kung gusto mo na ma-miss ka at bumalik yung ex mo sa'yo at pagsisihan niyan ganyang lahat ng ginawa at pananakit sa'yo ay of course, don't initiate the first contact and wag kang palaging nagte-text or nagre-reach out sa kanya. Wag mo palaging kinakausap siya or chinachat or kinukulit na makipag-usap sa'yo para makipag-ayos. Yan ang isa na pinakaiwasan mo, kaibigan, dahil pinapatay mo yung chances na mamimiss ka. Baka maiirita lang sa'yo, baka mabibwisit pa siya sa'yo dahil sa pangungulit mo. Alam mo kung mataas yung emotion nyo, lalong-lalo na kung like for example, meron siyang iba or ano man yung dahilan ng breakup nyo, ay hindi naman niya makikipag-break kung hindi yan si desidido. Unless kung nasa situation kayo ng mga away ng bata, yung tipong hindi lang naka-good morning, break agad. Diba? Mga minsan sa inyo ng immature na relationship, yung mga kunting bagay ba, hindi lang napakain yung aso, yung pausa, yung alaga is the break agad. Yung hindi ka lang nag-greet ng happy anniversary ay break agad. You know, mga sign ng immaturity yun. Pero it's okay. Okay lang yan. Hindi ko naman sinasabi na hindi kayo mag-grow. Of course, mag-grow kayo. Pero ang point ko lang, pino-point out ko dito, kung nasa seryoso na kayong na relationship, ay kapag nakipag-break yung isang lalaki, desidido yan. Okay? At kapag nagre-reach out ka palagi sa kanya, ay maaring baka makukulitan yan sa'yo. Kaya, iwasan ang nag-i-initiate ng contact, ang palaging nakipag-usap sa kanya dahil napakalaking factor din ito para ma-miss ka talaga. Bakit? Because space creates mystery. Mamimiss ka talaga. And, alam mo, kapag nakipag-break naman yung isang tao sa'yo, hindi ibig sabihin na totally or na-wash out yung pagmamahal niya sa'yo. Andun pa din yung pagmamahal niya sa'yo, pero kailangan na maging wise ka kung paano mo i-handle, ano yung approach mo, para ma-develop ulit, para mag-boom ulit yung pagmamahal niya sa'yo. And ito nga, nasabi ko na, ang number 1 na dapat mong gawin. Proceed na tayo sa number 2. Number 2 ay beware sa mga pinopost mo sa social media kapag nag-break kayo. Okay lang kapag mga positive, mga good vibes, alam mo yon. Pero kung magpo-post ka ng galit doon, yung nakikipag-away ka doon, trust me, hindi lahat na nagre-react ng heart or care sa post mo ay nakikigo sa'yo. Yung iba, pinagtatawanan ka lang sa iyong likuran. Kaya mag-ingat sa pinopost. And wala namang, ano bang magandang dulot yon? Wala naman po. Kahit ano pang sabihin mo sa kanya na makarma siya, na patamaan mo siya, alam mo yun, gusto mo mapahiya siya, nakakatulong ba para bumalik siya sa'yo? Hindi. And ito lang sinisigurado ko, ang makukuha mo dyan is yung i-judge ka. Even yung mga sad na post, hindi po yan nakakatulong. Although hindi ko sinasabing absolute or 100% na hindi nakakatulong. May chances din naman. Pero kung ako sa'yo, mag-ingat ako ng ipopost ko sa lahat ng platform mo, sa lahat ng social medias. Ayaw ko na magmukha akong desperada. Kasi kapag nakikita ng ex mo na desperada ka pa rin sa kanya, yung chances na ma-miss ka or balikan ka bumababa. Kasi kapag desperada ka sa isang tao, yung value mo sa kanya bumababa. Yan ang katotohanan. Kung meron kang pinagdadaanan, of course, masakit, lapitan mo yung mga taong mapagkakatiwalaan. Yung mga kaibigan mo, maaaring meron kang close sa pamilya mo, sila yung lapitan mo na pag-openan, sila yung kausapin mo dahil malamang sa malamang sila ang makakatulong sa'yo. And napakaganda rin talaga na hanggat maaari putulin mo ng mag-post dahil it will create mystery na naman. Mamimiss ka, magkakaroon siya ng question sa kanyang isipan, maku-curious yan kung bakit hindi ka nagpo-post, kung bakit hindi ka na nagpaparamdam
pakiramdam kung bakit hindi ka active sa social media, na hindi ka nakikipaglandian sa iba. Yung iba nga gumagamit pa ng social media, alam mo yon, yung makipag-picture sa ibang lalaki para i-post lang na meron na siyang bago na ganon. Napaka-immature yung mga approach na yan. Gumagawa ka na naman ng ibang problema, hindi mo na nga lang nasusolve pa yung problema mo, gumagawa ka na naman ng ibang problema. Kaya kung ako sa'yo, putulin mo muna ang internet mo, huwag ka unang mag-connect para maiwasan, or iwasan mo na hawakan yung phone mo, ibulsa mo, ganun, para maiwasan. Okay? Proceed na tayo sa number 3 na dapat mong gawin. Make a big improvement sa iyong buhay. Ay nako, kung gusto mo na mapanganga siya, pag like for example someday somehow nagkita ulit kayo, or nag-meet kayo sa 7-Eleven or nag-meet kayo sa mall, tapos makikita niya na napakalaki ng improvement mo, na talagang sobrang gumanda ka, sumeksi ka, gumanda ang buhay mo, naging successful ka sa buhay, talagang sinisigurado ko 100.1% nagsisisi yan na masasayangan yan sa'yo kung meron kang napakalaking improvements. And hindi mo yan maaaring magawa ang improvements kung hindi ka mag-move on. It's okay na masaktan, okay lang, normal lang, tao tayo eh. Pero ang hindi okay, yung palaging everyday ka na lang na nandyan na nakakulong. So yan ang number 4 na dapat mong iwasan or dapat mong gawin, ay ang hindi i-isolate yung sarili mo sa kwarto. Delikado ito kapag ina-isolate mo yung sarili mo, yung mga problema mo ay sinasarili mo, sa'yo na lang, na baka magkakasakit ka niyan. Medically speaking, may term ba na medically? Magkakasakit ka niyan dahil sa stress, depression, and napakadelikado yan, lalong-lalo na ang depression. Baka it turns out na baka meron ka nang gawin sa buhay mo dahil hindi mo makaya. Wag mong i-isolate yung sarili mo. Makipag-usap ka sa iba, makipag-friends ka, new friends, di ba? Lumabas ka, mag-outing. Wag mong kukulungin yung sarili mo. And be active sa buhay. Gawin mo yung mga bagay na gusto mong gawin, na pinapangarap mo na gawin, na gusto mong gawin nung kayo pa. Kasi of course, nung kayo pa, baka medyo stricto siya. Gawin mo yon, hanapin mo kung saan ka masaya. Lumabas ka, be active, na makiatin sa mga activities. Wag mong i-isolate yung sarili mo na nandun lang sa kwarto na nagkukulong at palaging iniisip yung problema, kasi hindi naman masosolve ang problema kapag palaging mo lang iniisip. You need to make an action. You need to go out. You need to be free from your burdens, from your prison, from your kwarto. Kailangan na ipakita mo sa sarili mo na masaya ka kahit wala siya, and make a big improvement. Okay? And last but not the least, at ito ay isa sa pinakamahalaga na dapat mong gawin kung gusto mo lang na mamiss ka at bumalik yung ex mo at pagsisisihan niya lahat ng kanyang ginawa, ay ang bumalik ka sa track mo. Hindi po yung track na minamaneho. Kumbaga sa mga track and field, yung mga na tumatakbo, alam mo yun, yung mga runners, meron silang track na tinatahak. Bumalik ka doon. Kasi I know for sure, nung nag-break kayo, na broken ka, you were broke into pieces, parang salamin na nabasag. Ang kahit ibalik mo pa na buo, pero doon pa din basag-basag na. It is okay as long as alam mo kung paano mo ibalik yung sarili mo sa track mo. Ano yung track na yon? Ano ba yung goal mo sa buhay? Ano ba yung purpose mo sa buhay? Magpakatanga ba sa kanya? Maging alipin niya ba kahit niloloko na, kahit iniwan na, or pinagpalit na, or whatever yung rason kung bakit kayo naghiwalay? Ano ba ang purpose mo? Alam kong hindi naman yun ang purpose mo. Ang purpose mo sa buhay, maging successful, may magandang future, may magandang pamilya, ganon, and keep on the track. Okay? And don't just keep on the track habang nandun ka na naglalakbay sa track mo, sa gusto mong gawin, sa pangarap mo, ina-analyze mo din sana, kinukumusta mo kung bakit nga ba kayo naghiwalay, anong dahilan, baka ikaw naman kasi yung naging toxic, ano ba yung mga ugali mo na baka yun ang hindi niya nagustuhan, kasi napakalaking factor ang attitude para mawalan ng gana or iwan ka ng taong mahal mo kahit mahal ka pa.
So hindi lang yung bumalik ka sa track mo, kundi dapat may improvement hindi lang sa buhay, kundi pati sa'yo, mas lalo sa'yo ay may improvement na para maiwasan na maulit muli ang pagkasugat or pagkadurog ng puso mo. Dahil may chances na talagang ikaw naman talaga ang dahilan kung bakit. And alam kong matured ka, alam kong maiintindihan mo ako, and alam kong meron ka nang nare-realize ngayon, meron kang naiisip ngayon, malaki yung chance na yan nga ang dahilan kung bakit ka iniwan. So, that's it for today's video. I hope na meron kayong natutunan. Maraming salamat. Huwag niyong kalimutan bigyan ako ng thumbs up. Good day.